Na ako mga idol, mukhang nakakatakot na ulit ang New Orleans Pelicans. Bigla silang lumakas ngayong bumalik si Zion Williamson, kasabay ng solid na ipinapakita ng kanilang rookie na si Derek Queen. Paano ba naman 4 na sunod-sunod na panalo na ngayon ang Pelicans kahit nasa ika-14 na seed pa rin sila sa West na may record na 7-21? Ibig sabihin kahit mababa pa sa standings, ramdam na ang momentum ng koponan. Kanina nga tinalo ng Pelicans ang Indiana Pacers at pinangunahan sila ni Zion Williamson na may 29 na puntos at 7 rebounds. Hindi rin nagpahuli ang rookie na si Derek Queen na nagtala ng 17 puntos at 10 rebounds, patunay na handa na siyang makipagsabayan sa NBA level. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong performance ng Pelicans, lalo't solid din ang ambag ng iba nilang players gaya ni na Trey Murphy at Jordan Poole, talagang delikado silang kalaban gabi-gabi. Dagdag pa riyan, tandaan natin na nariyan pa si DeJounte Murray na kasalukuyang nagpapagaling pa mula sa injury. Kapag kumpleto na sila, mas lalo pang lalalim ang rotation at lalakas ang depensa at opensa ng koponan. Kaya malinaw, hindi rin basta-basta ang New Orleans Pelicans at posibleng manggulat sila sa mga susunod na linggo ng season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa ipinapakita ngayon ng New Orleans Pelicans? Samantala, grabe si Kevin Love kahit sa edad na 37 taong gulang. Hindi mo talaga mapapansin at tila bumabalik pa sa kanyang prime ang veteranong big man. Kanina, kahit natalo ang Utah Jazz laban sa Orlando Magic, nagpakita pa rin si Kevin Love ng napaka-impressive na performance. Sa loob ng 32 minuto ng playing time, nagtala siya ng 16 na puntos at 16 na rebounds, patunay na andyan pa rin ang lakas, IQ at presensya niya sa loob ng court. Mas lalong naging kapansin-pansin ang laro ni Love dahil wala man lang siyang turnover sa buong laban. Ipinakita niya ang pagiging kalmado at disiplinado, mga bagay na bihirang makita lalo na sa gitna ng pressure ng isang batang koponan. Kaya naman napakalaking bagay para sa Utah Jazz ang pagkakaroon ng isang veteranong tulad ni Kevin Love. Bilang one-time NBA champion, dala niya hindi lang stats kundi leadership, karanasan at tamang mindset na pwedeng magsilbing gabay sa mas batang mga manlalaro ng koponan. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa ipinapakita ngayon ni Kevin Love sa Utah Jazz? Sa tingin nyo ba, kaya pa niyang maging consistent na haligi ng team sa buong season? Samantala, may bad news naman para sa Los Angeles Lakers. Mapipilitan ngayon si LeBron James na buhatin ang koponan matapos mawala ang halos lahat ng kanyang co-stars kabilang sina Luka Doncic at Austin Reeves kasama pa ang iba pang key players. Sa naging laban kanina kontra Los Angeles Clippers, agad na na-depleted ang rotation ng Lakers. 3 sa kanilang starters ang hindi na nakalaro. Si Rui Hachimura ay na-downgrade to out dahil sa right groin soreness, habang out din sina DeAndre Ayton dahil sa left elbow injury, Austin Reeves na may left calf issue at Gabe Vincent na may problema sa lower back. Dahil dito, kahit nag-beast mode si LeBron James at gumawa ng 36 na puntos, hindi pa rin naiwasan ng Lakers ang pagkatalo laban sa Clippers. Mas lalong sumama ang sitwasyon ng second quarter pa lang ng laro, nagtamo si Luka Doncic ng leg contusion, dahilan para hindi na siya makabalik sa laban. Doon na tuluyang nahirapan ang Lakers sa kanilang opensa. Samantala, sinamantala naman ito ng Clippers na umulan ng 3, 16 na 3-pointers ang kanilang naipasok kumpara sa 6 lang ng Lakers. Kitang-kita ang malaking epekto ng pagkawala ng mga pangunahing shooters ng Lakers tulad nina Luka, Reeves at Rui. Sa ngayon, wala pang opisyal na update mula sa Lakers patungkol sa injury status ni Luka Doncic. Ang susunod pa naman laban ng Lakers ay sa ika-24 na laban sa Phoenix Suns, kaya malaking tanong kung sino-sino ang makakabalik bago ang mahalagang matchup na iyon. Kung hindi pa rin makakalaro ang karamihan sa kanilang starters, tiyak na mahihirapan talaga ang Lakers na makakuha ng panalo sa mga susunod na laro. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba kakayanin ni LeBron at ng Lakers ang Suns kung wala ang 4 nilang starters?